Ang nakaraan, nagkaharap na nga si Schurtz at ang kanyang ama, at dito ay inamin na ng kanyang ama ang plano ng kanilang pamilya na pabagsakin ang imperyo. At inalok si Schurtz na maging espada ng kanyang ama sa pagpapabagsak sa imperyo. Kaya lang hindi ito tinanggap ni Schurtz kaya parurusahan na ito ng kanyang ama. Pagpapatuloy, kailangang gumawa ng paraan sila arin na makatakas, kaya dito ay tinutukan niya ng matulis na bagay ang kanyang sarili. Kaya nataranta ang mga bantay, "Mahal na prinsesa, ano pong ginagawa ninyo?" Natatarantang sabi nito, nasabi naman ng prinsesa, "Hindi mo ba ako narinig? Sasaksakin ko ang sarili ko," sabi nito. Ang hawak ni Arin ay isang tinidor, madiin niya itong tinutok sa kanyang leeg, "Pag namatay ako rito, tiyak yari kayo sa kamahalan rito," pagbabanta ni Arin. Dito ay sinakian ni Leximus ang trip ng prinsesa, sabi nito, "Oo. Ako ang testigo, sasabihin ko pinatay ninyo ang prinsesa," sabi nito, "kaya talagang mayayari ang mga bantay pag di sila nakinig sa prinsesa." Ayun na nga, pinagpawisan ng malagkit ang mga ito, "Ano? Imposible ang mga sinasabi ninyo," sabi ng nasa unahang bantay. Lalo pang nanggigil ang prinsesa, "Hindi ko na uulitin pa ang sasabihin ko, umalis kayo rito kung ayaw ninyong patayin ko ang aking sarili," sabi nito. Lalong natakot ang mga ito, dahil kitang-kita talaga nila na seryoso ang prinsesa na itatarak ang tinidor sa leeg nito, kaya wala na silang magagawa pa kundi ang makinig, dahil pag namatay ang prinsesa, tiyak na sila ang mayayari. Matapos ng pangyayaring iyon, nakatakas na nga talaga sila Princess Arin at si Leximus, at dito ay marahan, at maingat silang naglalakad at papasok sa isang silid. Nakapasok sila ng maayos at ligtas sa silid na ito, sabi ng prinsesa, "Walang tao nga rito, pero hindi natin alam kung kailan sila babalik, kaya kailangan natin mag-ingat ng husto." Nagtaka naman si Leximus kung bakit sila naririto. Senaryo ng prinsesa ang pinto, at nagsabi na kinuha raw ni Frederick ang ancient book na nakita nila sa ruins, kailangan kasing makuha iyon ng prinsesa. Sabi ng prinsesa, ang aklat na iyon ay napakahalaga sa lahat ng kasamaang ginawa nila rito sa Love Island, kaya kailangan nating makuha iyon at madala sa kaharian. Sabi naman ni Leximus, "Kahit na, hindi pa rin tayo sigurado kung naririto ba iyon sa lugar na ito," sabi nito. Sabi naman ng prinsesa, habang nakatingin ito sa itaas, "Hindi ako sigurado na naririto, pero sa palagay ko hindi naman mali ang hinala ko, tignan mo ang nakadisplay sa lugar na iyon," sabi nito. Iyon ay dahil ang mga bagay sa lugar na ito ay naglalaman ng mga sinaunang kagamitan, kagaya ng sinaunang libro na kinuha ni Frederick, kaya tingin ni Arin ay dito rin tinago ni Frederick ang sinaunang aklat. Dito ay nagtingin-tingin rin si Leximus sa paligid, ano raw meron kay Frederick, bakit siya nangungulekta ng mga sinaunang bagay, na ang prinsesa naman ay may nakitang isang kaina-hinalang lugar sa silid na ito. Nakita niya rito ang tinatawag na gambast recipe, at maraming aklat rito, na may isang aklat naman ang kakaiba sa mga nakalagay rito, ito lang raw ang naiiba sa mga nakalagay na aklat rito. Dahil doon, kinapa ito ni Arin, kaya lang natulak ito bigla, na para bang isa itong lihim na pinjutan para magbukas ang lihim na lagayan. Dito ay bumukas nga ang kakaibang sisidlan, na naglabasan pa ang mga alikabok, na titig rin ang prinsesa. Heto na nga, lumabas bigla ang isang sisidlan ng sinaunang aklat na ito, at ito ang aklat na hinahanap ng prinsesa na magtaturo sa kataksilan ng angkan ng Labi Harner. "Masaya ako na nakita natin ito," sabi ng prinsesa, "Terya na kailangan na nating makaalis rito," sabi naman ni Leximus, "dahil pag nahuli sila yari talaga." Sa labasan naman ay may mga kawal na nagmamadaling kumilos, kailangan raw nila na magtipon kaagad. Dito ay nagulat itong si Leximus, narinig niya ang boses ng mga kawal, kaya natakot ito at baka mahuli na naman sila. Heto na nga ang mga kawal ng angkan ng Labi Harner, sabi ng leader nila ay magtipon na raw kaagad sila sa church, na para bang may kung anong nangyayari roon ngayon. Galit na galit pang nagsasalita ang leader ng mga kawal, na kung kailan malapit na siyang magretiro ay mapapalaban pa ito. Dito ay narinig ng dalawang ito na binanggit ng mga kawal ang pangalan ng ating bida. Demonyo raw talaga si Sean at mahilig manggulo, na mukhang may ginagawa na kung ano si Sean sa church na sinasabi nila. Sa kabilang banda naman, sa lugar na ito kung saan naruroon ang ating bida, makikita na talagang wasak-wasak ang lugar na ito. Sabi ni Sean na ang prinsesa raw ay kinuha ni Frederick,
kaya napatanong si Gale kung nakita ba raw ito ni Sean. Sabi naman ng ating bida, hindi, pero sabi sakin ng mga kung anong nilalang rito. Dito ay hindi makapaniwala ang isang ito, pwede ba raw iyon, kasi hinabol sila ng mga immaterial nung pagpasok nila rito, ngayon lang raw niya narinig iyon na may taong nagagawang kumausap ng mga patay. Ang ating bida na walang mahanap na pinto, ay sinuntok na naman ang pader na nasa harapan niya ngayon, na agad na namang nawasak ito. Ibang klase rin itong ating bida, mukhang nahawa na kay Seth, dahil gumagawa na lang ito ng sarili niyang lagusan para makalabas kaagad sa lugar na ito. Sa lakas ng impact at hangin ng suntok ng ating bida, napapikit na lang ang isang ito. Sabi nito sa sarili, hindi na dapat pala ako magtaka, talagang walang nakakapagtaka sa isang ito, sabi nito. Habang nakatingin rito sa ating bida si Gale, sabi niya na hindi na raw talagang maituturing na tao si Sean sa mga pinaggagawa nito. Sabi ni Sean, ano iyon? Bakit ganyan ka makatingin? Wala po yang master, gawin ninyo lang ang gusto mong gawin. Nakangiting sabi ni Gale. Nang makalabas na sana ang ating bida, natigilan ito, sabi ni Caligorna, talagang sikat ka rin eno, ang daming nag-aantay sa iyo rito. Sabi naman ni Sean, ano ba naman iyan, nakakapagod naman ito. Ayun na nga, napakaraming sundalo ang naririto ngayon na nag-aantay sa ating bida. Sabi nila, totoo nga, buhay pa pala si Sean Ver, oo nga, demonyo talaga ang isang iyan, sabi ng mga ito. Iyon ay dahil iyon ang pinakalat ng imperyo at ng kampan ni Lomendel na masama ang ating bida. Kaya dito ngayon galit na galit ang mga taong ito sa ating bida, ang siyang gumagawa ng kabutihan pa ang tinuturing na masama sa mata ng mga tao. Sabi ng mga ito, kailangan nating patayin ang kalaban ng imperyo, ito ay para sa ating kamahalan ng Labi Horner. Sa likod naman ay kita na ang pagod ni Gale, sabi nito, grabe rin talaga, dala-dala nila ang buong hukbo nila. Young Master Sean, kailangan nating matapos kaagad ito ng mabilis. Dito ay naririto rin itong si Frederick, sabi nito, kailangan mong baguhin ang pinaplano mo. Mukhang pinaplano mong iligtas ang prinsesa, hindi mo magagawa iyon. Dagdag pa nito, may dalawang kaso ang prinsesa ngayon, una ay ang tinulungan niyan makatakas si Sean Ver, ang kanyang dating kasintahan, at kalaban ng imperyo, at tinulungan rin niya si Sean Ver na patayin si Young Master Barrett. Dahil sa sinabi ni Frederick na galit ang isang ito, iyon ay dahil malaking insulto iyon sa imperyo, dahil talagang nakakakuha na sila ng mga bagay na dahilan para atakihin ang imperyo. Sabi naman ni Frederick, nabalitaan ko na talagang pinag-iingatan mo ng gusto ang mga tao mo. Sa oras na iligtas mo si Princess Arin, sisirain mo lang ang kanyang buhay at kinabukasan, sabi nito. Wala ka nang magagawa pa ngayon, kaya magpauli ka na lang sa amin ngayon, sabi nito. Na akala niya ay hawak niya ang bit, hindi niya alam na katakas na ang prinsesa. Dito ay agad, na gumawa ng portal itong si Sean, at nag-utos na umalis na raw si Gale, pero ayaw ni Gale, dahil kailangan niyang tulungan ang ating bida, lalo pat maraming kalaban. Sabi ni Sean, umalis ka na, ang pintong iyan ay patungo sa ibang lugar, dito ay natataranta na si Gale sa mga desisyon ng ating bida, talaga bang naniniwala ka sa mga pinagsasabi ng siraulong iyan? Papahuli kan alang ba, takot na sabi nito para sa buhay naman ng ating bida. Bahagyang lumingon si Sean, sabi nito, makikita mo na lang, pumasok ka na dyan, para malaman mo, sabi nito. Dito ay napakagatlabi na lang itong si Gale, hindi maintindihan ng ating bida, ano raw ang iniisip ni Sean ngayon. Dahil doon, wala nang magawa pa si Gale, sabi nito, hindi ko na alam, bahala ka na, sabi nito kay Sean, na nagmamadali nang pumasok sa portal na ginawa ng ating bida. Ayun na nga, tumagos na si Gale sa portal na ginawa ng ating bida, at naririto ngayon ito napunta sa ibang lugar, tahimik at walang tao sa lugar na ito ngayon. Dito ay napatingin-tingin ito ngayon sa lugar na itong kanyang napuntahan, pamilyar siya sa lugar na ito na kanyang napuntahan ngayon. Ayun naman pala, naririto pa rin siya sa parehas na lugar, sa lugar na nasasakupan ng angkan ng Labi Horner, sa mismong kastilyo ng pinuno ng angkan. Sabi ni Sean sa kabila ng portal, hanapin mo si Princess Arin, Lex Imus at si Shirts, at kung maaari, magpakalayo-layo kayo ng malayo sa lugar na ito, babala at utos ng ating bida. Dagdag pa na item na bahagyang lumingon kay Gale, ang lugar na ito ay malapit ng maging napakadelikado. Sabi nito,
na para bang mawawasak o maglalaho bigla ang lugar na ito sa mga susunod na sandali. May tiwala ako sa iyo Gale, sige na umalis ka na, sabi nito. At dito nga ay nagsara na ang lagusan, at ang ating bida ay seryoso na ngayon, dahan-dahan siyang humahakbang palabas ng lugar na kinaroroonan niya ngayon. Dito ay napahawak sa kanyang baba itong si Frederick, sabi nito, nakakapagtaka, talagang iyan ang napili mong paraan, ayaw mo ng mas madaling paraan kaysa sa desisyon mo ngayon, talagang gusto mong gawing kriminal si Princess Arin. Sabi pa ng isang ito, kapag nagkaroon ng labanan sa lugar na ito, ang pinuno ng angkan ng Lobby Horner ay tatawag lang sa imperyo, at sasabihin na sinalakay ni Sean Ver ang Love Island, at ang prinsesa ay ang kakonsyaba niya. Patuloy sa dahan-dahan na paghakbang ito si Sean, sabi nito, talagang gustong-gusto mong planado ang lahat ng bagay tignan natin kung kasama ba ito sa plano mo. Sabi ni Sean, sandali lang, hindi mo ba naisip na baka burahin ko ang buong lugar na ito? Tanong ni Sean, nasabi naman ni Frederick, pag ganun ang ginawa mo, lalo mo lang sisirain ang pangalan mo, sabi nito. Dito ay nagsimula ng kumilos ang ating bida, sabi nito, sinong nagsabi na ako ang gagawa noon? Nakangiting sabi nito, na agad na may bagay na umilo sa kanyang dibdib ngayon, mukhang inalis ni Sean ang selyo sa kanyang marka, sabi ni Sean, oras na para sa iyong kaparusahan. Dito ay noindang ang isang ito, napatinggala siya sa kalangitan, at kitang-kita ang pangamba sa mata nito, isang bagay na wala sa kanyang plano ang magaganap ngayon rito. Sa loob naman ng kastilyo ng angkan ng Lobby Horner, dito ay nagmamadali ang isang ito na nagsasabi, may malaki tayong problema, kailangan natin ng maraming tulong, sabi nito. Sabi pa nito, kailangan nating magbigay ulat kaagad sa ating kamahalan, sabi nito, nasabi naman ng kasama nito, hindi maaari iyan. Talagang mapilit ang isang ito, sabi niya, ito ay patungkol kay Sean Ver, napakahalaga nito, napahawak na lang sa batok ang kausap nito. Sabi niya, ang pinuno ay ang utos na walang sinumang pwedeng pumasok ngayon rito, na hindi niya pinag-uutos. Dagdag pa nito, kahit kami ay gusto rin naming pumasok ngayon, kaya lang hindi kami makapasok ngayon, naglalaban sila ngayon ni Shirts, sabi nito. Sa loob nga ng silid ng pinuno ng angkan ng Lobby Horner, dito ay makikita na talagang pagod na sa hingal si Shirts, mukhang talagang nahirapan ito sa kanyang ama. Dito ay may mga galos na rin ang isang ito, napagod rin, at napapunas na lang sa kanyang pawis, sabi niya, ibang klase? Talagang pinahihirapan mo rin ako ngayon, hindi ko maiisip na darating ang araw na ito. Dito ay nakaluhod si Shirts, sabi ng ama, bakit ba talagang desperado ka na pigilan ang misyon ng ating angkan, tanong ng ama sa kanyang bunsong anak. Dito ay tinaas ng ama ang kanyang espada, at nagsabi na tapusin na nila ang kanilang laban ngayon, sabi naman ni Shirts, gawin mo lang ang gusto mong gawin. Dito nga ay nakatayo na ang batang ito, sabi niya, kahit anong gawin mo ay hindi ako susuko, tatayo ako kahit ilang beses pa, kaya, halika sumugod ka lang rito. Dito ay napangiti na lang ang isang ito, hindi siya makapaniwala sa pinapakita ni Shirts ngayon, sabi niya, ibang klase ito, ang kanyang ego at pride ay talagang nilamapasan na ang kakayanan ko, sabi nito. Terry tapusin na natin ito, sabi ng ama, kaya lang bago pa silang dalawa na magsimulang magbakbakan, biglang nayanig ang paligid, isang matinding puwersa ngayon ang kanilang nararamdaman ngayon. Hindi lamang iyon, dahil isang matinding liwanag ang sumaboy ngayon sa labasan, sa tindi ng liwanag ay hindi na makita kung anong nangyayari roon, kaya napahinto na ng tuluyan ang dalawang ito sa kanilang laban, at nanlaki rin ang mata ng pinuno. Ayun na nga, may isang liwanag ang sumabog mula sa kalangitan, na para bang may kung anong nilalang ang lalabas mula rito na bababa sa lupa. Tunay nga, hindi lamang liwanag ang lumabas, dahil mula sa nasabing liwanag, may kung anong laser beam ang gumuhit pa ibaba, na may kung anong nilalang ang binababa mula rito ngayon. Napatingin na sa labasan ang ama ni Shirts, at kita sa mukha nito ang pag-aalala. Sabi nito, anong nangyayari roon, bakit may isang higanti ang bumaba mula sa kalangitan, na si Shirts ay natatakot rin ngayon. Ayun na nga, naririto na ang giant na Nephilim. Ito pala ang plano ng ating bida nang sabihin niyang magiging delikado sa lugar na ito, at mabobora ang buong bayan ng Love Island, dahil palalabasin niya ang Nephilim. Magtatagumpay kaya si Sean sa kanyang plano na iligtas ang mahahalaga sa kanya, habang kinakalaban nito ang napakadelikadong kalaban na Nephilim.
Abangan!